Huwag kayo susunod sa akin, mga Pilipino, kasi ang sama na iniisip ko, isara ang Congress at Senate. Yun ang iniisip ko. Pero kung judiciary, ba't kami matatakot sa inyo? You get your power from the Filipino people. Yun ang hindi naintindihan ng iba nating forces tsaka PNP. Standby kayo, united lang kayo. People of the Philippines, Constitution, government, protect everyone, protect the government. You are protecting the government from the Filipino people. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. The President, but not the Senate, not the Commission on Appointment. The Senate and Congress primary duty is to pass laws in its, kung yung kanyang Congress, yung tenure nila, kung ngayon, ilan na ba ngayon? 19 Congress. So, kung yun yung time frame nila, dapat ipasa nyo lahat ng batas. Eh, ang nangyayari, pinapakialam na yung tchatcha, at dami pang batas na nakabinbin. In aid of legislation, pati si Bantag, Tebes, Kibuloy, sorry, Pastor, eh, biglang inaano pa nila, inaharas. And then, SMNI. Ano kayong klaseng... Kaya nga ako, pabor ako. Sorry sa inyo, pero ako mismo, pabor ako, isara kayo yung tindahan ninyo. Senate, Congress, gusto ko, isara kayo. From my point of view, huwag kayo susunod sa akin, mga Pilipino, kasi ang sama na iniisip ko, isara ang Congress at Senate. Yun ang iniisip ko. Pero kung naniniwala sa aking tao, ibig sabihin talagang walang niya ang Senate at Congress. Kasi sa dami ng maniniwala at i-declare yan, good luck bilang ni araw ninyo. Kasi, huwag kayong sasagot ng mayabang kayo. Huwag nyo akong patatawag. Pag pinatawag nyo ako, mumurahin ko kayo in front of TV. Mumurahin ko talaga kayo. Babastusin ko kayo. You have no right to be called honorable officers o officials of government. You have no right. Sa totoo lang. Lahat kayo. Resolution 10, ayun sagutin. Taong bayan, naiinis rin nyo. Kaya nga tama lang, nararapat lang, isara kayo. Kung ako, susundin lang ako ng milyon-milyon na Pilipino, isasara ko kayo talaga. Papadlakan ko kayo. Pagka kayo umabla pa, mararamdaman ninyo, kung mayabang kayo, mararamdaman ninyo yung mas mayabang na taong bayan. Yung galit ng taong bayan, ipaparamdam sa inyo. At, kung mawala kayo, hindi kami aasa sa inyo para maipasa yung mga batas. Ang mangyayari dyan, kami mismo, magdedeklara kami sa tamang takdang araw, sasabihin namin, we are instituting or we confirm that we are bringing back the death penalty law. Ito yung batas na gusto namin, death penalty, and it will be an amendment. Amendment sa mga batas natin. We will rescind whatever was rescinded, and we're going to bring back what was rescinded. So, paano yung rescind? Eh, tinanggal niyo yung batas na death penalty with another law. Ngayon, tatanggalin namin yung law na yon at ilabalik namin yung modified na death penalty law, which includes corruption talaga, plunder, lahat kayo. Lahat kayo na ilagay kayo sa house arrest. Kung ako lang masunod, ilagay kayo lahat sa house arrest. Pagka magyayabang pa kayo, sige, subukan nyo, pakulong ako, sige lang. Walang ginagawa ko, nagsasalita lang ako. Ngayon, pagka nagalit ang taong bayan, lalo kayo madadali. Ako hindi natatakot sa inyo kasi nga mali kayo. Kami nasa tama. People of the Philippines, Constitution na binabago ninyo. Ito lang kayo, Government of the Republic, pinakamatas dyan, Presidente. Mali rin. Tapos nun, Senate, Congress, Legislative. Magkakapatay kayo ng judiciary. Ba't kami matatakot sa inyo? You get your power from the Filipino people. Yun ang hindi naintindihan ng iba nating kababayan. Kaya kayo, dapat explika ninyo. Kayo, hindi na ako mag-explika. Nagsabi na ako, nagsalita na ako. Kung ayaw ninyo, ibig sabihin, yan ang gusto nyo Pilipinas. Bulok na Pilipinas, and I will just remain silent. Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Ganun lang sa akin.
well, I will be stressed. Eh, ano gagawin ko? Lalaban ako. Tapos sasabihin nyo, mauna kayo sir, mauna. No, no way. Even yung mga retired na nagsasabi sa akin, sir, kilos na tayo sir. No, wala. Hindi tayo kikilos hanggang di kumikilos yung taong bayan. Dapat it has to be that way. Something na dapat ganun ang mangyari. Kung ayaw kumilos yung taong bayan, walang kikilos sa MUP, walang kikilos sa Armed Forces of the Philippines, saka sa PNP, walang pakialam kami. Because kami, nanonood, tinitignan namin. Kung majority ng taong bayan ay pikang-pika na, ipakita ninyong pikang-pika kayo. Pero, hindi yung violente. Maling-mali yung lulusubin yung Malacanang. That's why I am always saying, advising, wag niyong lulusubin ang Malacanang. Lusubin yung Malacanang kung di kayo nayari eh. Kaya walang tapang-tapangan. Utak, gamitin. Utak, peaceful. Parameter, peaceful. Paano mo gagawin peaceful? Sa bahay ka, nasa bahay ka, pakita mo, ito, pakita ko ganyan, hey, ito. Oh, death penalty to end all corruption. Whole of nation approach. Oh. Di ba? Gusto niyo bang mawala yung korupsyon? The only way, sa nakikita ko, the only way is by death penalty. If we, as a country, as a nation, bring back the death penalty, bakit tayo? Because wala tayong maasahan sa Kongreso at Senado. Bakit? Kasi sila ang nagnanakaw ng pera. Gusto mo, death penalty to end corruption, di nila ipapasayan kasi sila mismo ay nagnanakaw. Ba't mo, bakit ilalagay ko death penalty? Kung isa ako sa nagpipirma ng Resolution 10, liquidation by certification. Kung 10 million, pipirmahan ko mong pangalan ko, Honorable Ek Senator, Honorable Ek Congressman. Tapos nun, lusot ako. So, tumakbo kaya ako senator, ano? Johnny Macanas, tsaka Colonel Metran, takbo kaya tayo, 3 bisugo, takbo tayong senator. Tapos nun, magpirma rin tayo. Excuse me, magpirma rin tayo ng Resolution 10 na, masarap pala dito, kumikita dito. That's the problem. Anyone, pumasok dyan sa Congress at saka sa Senate, all words na panay matatamis, panay pangako, panay paasa. Noong nakapasok na, wow, ganito pala ang kitahan dito. Corrupted. Because the system is corrupting. Kahit sinong pumasok dyan, makukorrupt. That's why taong bayan, ang nakikita ko solusyon is hindi yung kami tumakbo sa Senado. Ang nakita ko solusyon, tayo, taong bayan, June 12, deklara natin, ayaw na natin. Pikang-pika na tayo. Pika talaga. Ngayon, yung hindi nyo na-appreciate yung sinasabi ko, bahala kayo. Good luck. Bahala kayo. Basta sa akin, I would watch June 12. I will guide you. I will tell you how to do it, how I see it, how I deem fit na dapat mangyari. Armed Forces, tsaka PNP, standby kayo. United lang kayo. People of the Philippines, Constitution, government, protect everyone, protect the government. You are protecting the government from the Filipino people na galit na galit. How will you do that? Tanggalin niyo yung government. Sundan niyo yung Filipino people because the Filipino people will declare, ayaw na namin. Ngayon niya, sinasabi na, ayaw na namin. May mga nagsasabi na, nagko-comment. But June 12 pa. Kasi nga, para kayo, sundan niyo na lang ako kasi lalaban ka ba sa gera na sa 10 ang kakampi mo? Lalabas ka ba, pupunta ka sa battlefield? Ang kaharap mo ang ditangki de gera pa, lahat kumpleto. Yung gobyerno, papatay. Huwag lang matanggal kasi nakikinabang sila. Ikaw, 50,000 ka lang o 100,000 ka pa lang. You build up yung paniniwala ng ibang tao, yung awareness nila. Kayo, mga vlogger, kayong mga subscriber, you inform everyone, alam mo, ganito yung be a marites. Once in a while naman, na tamang pagkamarites para maliwanawagan. Yung mga nasa probinsya, ano ba naman yung
pakita nyo, ipanood ninyo yung mga vlog na ano ba nangyayari sa Pilipinas. Ito, explain ninyo. And then question and answer. Sir, bakit ganon? Binoto namin si BBM O nga, binudol kayo Ano yung mga simptomas na meron talagang problema? Explain ninyo. Tama ba yung ginagawa sa loto? Tama ba yung resolution 10? Tama ba yung biyahe ng biyahe? Naghihirap ang Pilipinas? Tama ba ang taas kuryente, tubig, bigas? Tama ba yung smuggling? Tama ba yung droga? Nagsimula na naman pumikap sa lugar ninyo? Tama ba yung et cetera? May mga namamatay, party-party lang sila. Tama ba yun? Ang daming maling nangyayari sa paligid. Explica ninyo sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi kaya naming lahat mag-explika. Tumulong kayo if you are so concerned with the future of this country. If not, this country, wala nang pag-asa. Magiging banana republic to. Magiging narco state ito. Yung mga pinaglabanan noon ni Tatay Digong, nila Bato, lahat na yan, ng mga lumaban, wala. Mauwi sa trash can. So, pinaka-the best dyan, do your part. At pagka takdang araw, sumigaw kayo, sabihin nyo. Pakita nyo ako, selfie, kunan ninyo yung sarili nyo. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.